Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 14, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Pasado alas 11 ng tanghali nang ilabas sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Dadalhin ang senador sa UP Philippine General Hospital para sa ilalim sa medical evaluation alinsunod sa utos ng Sandigan Bayan. Ang detalye hatid ni Lea Ilagan live. Lea, pagkatapos ng masuri ni Senator Marcoleta, saan na siya dadalhin? Magandang tanghali sa Ella. Bantay sarado ng mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang convoy ni Senator Rodante Marcoleta. Dadalhin ang senador sa UP Philippine General Hospital para sumailalim sa medical evaluation matapos na ipag-utos ng Sandigan Bayan. Pasado alas 11 kanina nang lumabas ang poster ng PNP kung saan lulan si Senator Marcoleta. Naka-detainee shirt, naka-bulletproof vest at nakaposa sa mambabatas habang lula ng poster. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, matapos ang medical evaluation, muling ibabalik ang senador sa PNP General Hospital dito sa loob ng Campo Crame. Si Marcoleta ay mahigit isang linggo nang nanatili dito sa PNP GH dahil sa fluctuating blood pressure at mild pneumonia. Bukas naman, Ella, nakatakda itong iharap sa Sandigan Bayan. Ella? Alright, maraming salamat, Lea Ilagan. May nakatakdang testigo na iyaharap ang defense team na magbibigay ng testimonya hinggil sa umunoy assassination plot laban kay Vice President Sara Duterte at kanyang pamilya o ang sinasabing Operation Romanov. Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, nakadepende sa magiging takbo ng paglilitis kung maglalabas ang kanilang kampo ng testigo o hindi. Ngunit tumanggi ang abogado na magbigay pa ng detalye hinggil dito. Your Honor, at this point, it will depend on what will be established by the prosecution. The defense reserve its right to call or not call any witness depending on the course of the trial. O ipiniliwanag ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang kahulugan ng naging pahayag ng pangalawang Pangulo kung saan binanggit nito ang salitang bloodbath. Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, hindi nag-uudyok ng anumang karahasan ang Vice Presidente at nagkaroon lamang ng iba't ibang interpretasyon dito. Ano ba yung ibig niyang sabihin nung sinabi niya yung bloodbath? Ang ibig sabihin niya doon ay yung sariling dugo niya, yung tataga dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. And that was clarified further when last week pumunta siya dito na sinabi niya she will be bludgeoned, hindi ba? So what she meant was bloodbath was actually herself. Nakatuon ang ika-4 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa pagpipresenta at cross-examination ng ikalawang testigo ng House Prosecution na si dating National Bureau of Investigation Cybercrime Division Chief Attorney Jeremy Lotoc. Isa sa tinutukan ng depensa ay ang mga umano'y discrepancy sa mga dokumento at timeline ng investigasyon ng NBI kaugnay ng mga reklamong grave threats, inciting to sedition at umano'y assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Narito ang ulat ni Jed Neresina. Naging mainit ang talakayan sa issue ng mga typographical errors sa subpoena at Affidavit of Investigation ng National Bureau of Investigation o NBI. Kinwestiyon ni Senator Judge Amy Marcos ang pagkakaiba ng mga petsa sa naturang dokumento.
It's just been brought to my attention that, in fact, presiding officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Yes, Your Honor. It's November 6, 2024 ang nakasulat dyan. So typo din yan? Is it your testimony na typo din yan? I believe so, Your Honor. Kasi ang intention namin dyan is 11 December 2024. Kinwestiyon din ng Defense Counsel na si Attorney Mark Vinluan ang magkakaibang petsa ng mga dokumentong isinumite sa Department of Justice. There was also a February 5, an impeachment complaint filed against VP Sara also on February 5, 2025. The date is important. The discrepancy is not 1 day or 2 days. The discrepancy is from Feb 12 to January 30, so it is a substantial discrepancy. It says here February 11, 2025. In other words, the date of the document is February 11, but it was received on January 30, 2025 by the DOJ. Do you have any explanation for this? I cannot explain this, Your Honor. Unang-una, hindi ako nakapirma dito, hindi ako nag-receive, at wala akong idea dito. Samantala, itinanggi ni Attorney Lotok ang mga paratang na may direktang pakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang investigasyon na umano'y pagbabanta sa kanila ng Vice-Presidente. Did BBM at any point intervene in this investigation? Of course not, sir. Of course not. So did you just admit to this court that there was no participation on the part of BBM? Again, the purpose of the submission of the affidavit is No, for the preliminary question is very investigation, simple, sir. Nang tanungin naman kung may kontrol ba ang Pangulo sa DOJ at NBI, nilinaw ng dating hepe ng Cybercrime Division na bagamat direktang nagre-report ang Justice Secretary sa Pangulo, malaya ang kanilang isinagawang investigasyon. What do you mean by control, sir? What's your interpretation of control? You seem to be a smart man. The Department of Justice and the Office of the President, insofar as the function of the NBI is concerned, hindi ho sila nakikialam doon. Kung ano ho yung findings ng NBI, kung ano ang recommendation, sinasubmit po namin ito sa Department of Justice. Naging sentro rin ng pagdinig ang tanong ng Senator Judges kung bakit walang malawak na koordinasyon ng NBI sa iba pang intelligence at security agency sa pag-iimbestiga sa umano'y banta sa Pangulo. Dahil ito ay pagbanta sa ating Pangulo, may ginawa ba ang NBI na imbestigahan kung talaga bang merong nakontratang gagawa nitong banta? Tayo dito sa ating bansa, sanay tayo sa whole of government approach, whole of nation approach. Dapat merong whole of agency approach, in this case the NBI. Ang tanong ko, meron ba kayo mismo o kasama ba kayo mismo doon sa pag-iimbestiga ng actual na threat, yung pagkontrata ng tao na pwedeng gawin itong threat na ito? Binatikos din ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang kawalan umano ng pagbabahagi ng impormasyon sa iba pang ahensya. You didn't get the information from your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Samantala, tinanong ni Senator Judge Bam Aquino kung napatunayan ba ng NBI ang pagkakaroon ng umano'y hitman na binanggit sa mga pahayag ng pangalawang Pangulo. Ngunit ayon kay Attorney Lotok, wala silang kumpirmasyon kaugnay nito. Unfortunately, wala ako kaming ma-establish na validated information na confirmed. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. Pinunari ng ilang senator judges ang mahigit 1 taong pagkabinbin ng mga reklamo sa Department of Justice. 1 year preliminary. 1 year. Over 1 year. January to January is 1. February, March, April, May, June, July.
Is that normal for the DOJ to conduct a preliminary about over a year, Mr. Witness? Sobrang tagal na sa DOJ ng kaso ninyo. There's something wrong with the case. Siguro po, next time, make sure na yung kaso isasampa ninyo is airtight. Tama po. Kasi madidismiss yan. Yung mga kaso na medyo hindi po tight talaga ang kaso. Ano po? Yes, Your Honor. Sayang naman yung inyong pinaghirapan. Sa kabila ng mga tanong sa proseso at mga dokumento, nanindigan ng NBI na matibay ang mga reklamong inihain nito laban kay Vice President Sara Duterte. Inaasahan ngayong araw ipagpapatuloy ang cross-examination ng depensa sa witness ng prosecution. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ng makabayan lawmaker na si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio ang estratehiya ng depensa sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito ay ang siraan umano ang investigasyon laban sa Vice Presidente. Alamin natin ang detalye mula kay Rosalie Coz live. Rosalie, may panawagan ba ang makabayan lawmakers sa senator judges? Did not diminish the threat itself. Ako ang simpleng katotohanan, merong video evidence ng matinding pagbabanta ng Vice Presidente. Ayon kay House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, kailangang dinggin ng impeachment court kung ano ang malinaw at tama. Dagdag pa nito, defense strategy ng kampo ni VP Duterte na siraan ang investigasyon, magkalat ng duda at kawalan ng malinaw na ebidensya para sa senator judges. Pero ayon sa makabayang lawmaker, hindi dapat ito ang mamayani. Hindi rin na criminal trial ang impeachment. Anawagan nito sa senator judges itigil ang technical arguments at bigyang tuon ang lahat ng facts o katotohanan. Ngayong araw, itutuloy ng Defense Counsel ni VP Duterte na si Attorney Mark Binluan ng cross-examination sa ikalawang testigo ng prosekusyon, ang dating hepe ng Cybercrime Division ng National Bureau of Investigation na si Attorney Jeremy Lotto, nanguna sa investigasyon sa umano'y threat video ng pangalawang Pangulo. Ela kung matatapos ang cross-examination at redirect examination at may re-cross-examination o sa testigo na si Attorney Lotto ay isasalang sa witness stand naman ang Chief of Staff ng Office of the Vice President na si Attorney Zulaika Lopez. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Maaaring malipat sa ibang oras ang schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na kapag nagsimula na ang regular session sa Senado. Iminungkahi ni Presiding Officer Senator Judge Francis Chis Escudero na ilipat sa umaga ang trial mula alas 9 o alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson ng impeachment court, hindi pa ito agad na maipapatupad dahil kinakailangan pa itong mapag-usapan ng senator judges. I think the concern between the Senate President and the presiding officer is how they will be able to manage the time. Because if the trial is in the morning, there will be an allocated exact time for it to finish. Because there will be a legislative agenda for the afternoon. So if it is in the morning, I think the presiding officer does not want the trial to drag on till the afternoon. Compared to if it is in the afternoon, it can drag to the wee hours of the morning. I think that's just a very scheduling concern for the two of them to talk. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng Senado tungkol sa planong pagbabago sa schedule ng paglilitis sa pangalawang Pangulo. Sa kasalukuyan, isinasagawa ang impeachment trial tuwing araw ng Lunes, Martes at Miyerkules na nagsisimula ng alas 2 ng hapon. Ipinagpaliban ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosecution na maipresenta ng mas maaga si NBI Director Melvin Matibag bilang kanilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
Naisa na ng prosekusyon na maisalang si Matibag ngayong araw dahil may nakaschedule itong appointment sa labas ng bansa. Gayunman, sinabi ni Presiding Officer Senator Francis Escudero na magpapasya lamang ang hukuman matapos maisumite ng prosekusyon ang liham ni Matibag at iba pang kaugnay na dokumento. Tutol naman sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Sherwin Gatchalian sa last-minute changes sa schedule dahil maaaring lumabag ito sa 5-day notice rule at maapektuhan ang paghahanda ng hukuman at depensa. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. I'd like to put that on record and ask my colleagues if that's acceptable to us. I mean, yung 20, well, at least those who are not in jail or the 21 of us are here. The whole government nakatutok. We put aside so many important things. And then one witness who is in the government, who is a bureau head, will tell us sorry, but because he has to be with the FBI, siya na yung mauna tomorrow. That might be a bad precedent. Muling ipinagpatuloy ng Korte Suprema ang oral arguments ngayong araw upang busisiin kung labag sa saligang batas ng Pilipinas ang ilang nilalaman ng General Appropriations Act o GAA na mga taong 2024 hanggang 2026. Noong nakaraang pagdinig, hinihingi ni Justice Benjamin Caguioa sa Office of the Solicitor General ang ilang supporting documents ng Bicameral Report Committee. Mula sa Maynila, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, nadala ba ng OSG sa Korte Suprema ang naturang hinihinging dokumento? Magandang umaga, Ella. Inihayag ni Solicitor General Darlene Berberabe na bigo silang makahingi nito ngang kopya ng supporting documents mula sa Senado at maging sa kanila ay ang furnished copy nito ngang BICAM report. Sa nakaraang oral arguments noong June 16, inihingi ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa ang kopya ng supporting documents ng Bicameral Conference Committee o BICAM tulad ng worksheet, spreadsheet at background calculation ng BICAM report noong taong 2024 upang mausisa ng Korte Suprema ang ginagawang komputasyon sa budget. Ngunit hindi umano ito na ibigay ng hingi ng Office of the Solicitor General upang ipakita sana sa pagpapatuloy ng oral arguments ngayong araw. Those are not part of the submissions, Your Honor. We relayed to our clients, the House and the Senate, and they furnished us with the BICAM report and their joint explanation of the differences in that were effected in the changes during the BICAM meeting, Your Honor. Dagdag pa ni Solgen Berberabe, mayroon din umanong institutional concern base na rin sa umiiral na patakaran sa Kongreso kung kaya't sapat na nila para isumite ang kopya ng BICAM report at joint explanation. May I share with you, like there are some institutional concerns also for them. They were saying that we have already provided the BICAM report and the joint explanation, which are all that are required under their rules, Your Honor. At dahil hindi nadala sa SC ang supporting documents, nais ni Justice Caguioa na pagsumitihin ng compliance sa Korte ang kinatawan ng mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso kaugnay sa hinihinging dokumento ng Korte Suprema. Is it possible that the court asks the representatives of Congress, both the House and Senate, to file a compliance with the court under oath attesting to what you are now telling us, that in fact they do not have the records? Ella, sa ngayon ay nagpapatuloy itong interpellation o pagtatanong ng mga maestrado at kanina bago sumalang sa pagtatanong si Associate Justice Raul Villanueva ay sinabi nito, muli nitong sinabi ito nga na I hate
and Program Appropriations packeted. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Bago magsimula ang ikalimang araw ng pagliliti sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte, makakapanayam natin ang tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol. Magandang tanghali, Attorney Reg. Good afternoon, Ella, sa inyo mga manonood. It's good to be back. It's like coming home. Yes, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang aking unang katanungan sa iyo, ano ba ang aasahan natin sa Day 5 ng impeachment trial? Today, nakaschedule na iupo ulit si Attorney Loto para doon sa continuation ng kanyang cross-examination dahil alala mo kahagabi, hindi natapos yun, na-cut short. So itutuloy yun pagkatapos ng cross-examination, magkakaroon ng redirect examination naman yung House Prosecution Panel, and then after that, magkakaroon ng recross examination. There's also the possibility, Ella, na baka walang redirect examination at dahil walang redirect, baka wala ring recross. So baka makat short din yung ina-expect natin na mahaba-habang testimonya pa ni Attorney Loto. And after the presentation of Attorney Loto, we are expecting the prosecution will present Attorney Zulaika Lopez by virtue of the subpoena ad testificandum that was issued to her para umattend kahapon at saka today. So doon sa testimonya Bukas, kung sakalang hindi matapos yung dalawang testigo ngayong araw. Tama ka dyan, Ella. Although si Attorney Belinda Bello, nakasalang din siya na iupo, no? Pero mas bibigyan ng prioridad ng presiding officer yung nakaschedule na oral arguments. Tomorrow, bibigyan ng 10 minutes bawat panig para i-highlight nila yung mga inilagay nila sa memorandum na natanggap kahapon. So doon sa oral arguments, we are expecting a 2-minute rebuttal from both sides kapag natapos yung unang salvo nila. And then we also expect the senator judges to actively participate in the discussion. At alam kong medyo busy ka talaga, Attorney Reggie, kaya ito na yung aking panghuling katanungan sa iyo. No? Gusto ko lang makuha ang reaksyon mo tungkol sa pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson na mas angkop sana kung idaraan mo ni Attorney Reggie Tonggol ang anumang paalala sa presiding officer o sa Senate President sa halip na hayagang pagsabihan ng mga Senator Judge. I am very thankful na nasabi yun ni Senator Lacson dahil unang-una, inaffirm niya lang yung sinabi ko rin last Friday na merong Rule 80 na nag-a-apply. Pangalawa, inaffirm niya rin na meron talagang hierarchy sa pagdedeklara kung na may violation ba ng rules, which is yun lang ang Senado, no, as a collegial body at hindi ko sino mang tao katulad ko ang pwede mag-determine ng any violation of the rules. So natutuwa ako at I am very grateful for his guidance and for his wisdom. At nasabi ko na rin sa kanya to personally, no, na talagang pareho lang na kami ng purpose na yung integridad at kredibilidad ng Senate at ng Senate Impeachment Court ay magpatuloy. So now, Ella, the good thing that this caused, no, is for me to now be excused from the questions of the media na sagutin yung mga ganong mga komento. Pero nalinaw ko naman doon sa press briefing ko ng Biyernes na talagang it is above my pay grade to make such determination. So, ayun, talagang ganun talaga ang natin, no, ang hierarchy of laws at saka yung mga boundaries. Magandang pinapaalalahanan din tayo. Alright, maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin, Attorney Reggie Tonggol, dahil alam ko nga busy ka. At gusto ko rin sabihin sa iyo na namimiss na kitang makasama dito sa pagbabalita, paghahatid ng balita. Namimiss na kitang katabi, Ella, dyan. Thank you so much, Attorney Reggie Tonggol. Maraming salamat din sa inyo. Nagkain ng resolusyon si Senator Risa Hontiveros na layong imbestigahan ang issue hinggil sa umano'y questionableng paglobo ng singil sa kuryente ng mga consumer.
Tiniyak naman ng Department of Energy na suportado nila sakaling magsagawa ng investigasyon ang Senado ukol dito. Narito ang report ni Mia Alonzo. Matapos ang kaliwat kanang reklamo ng mga consumers saan nila hindi maipaliwanag na paglobo ng kanilang bill sa kuryente, naghain ng proposed Senate Resolution number 509 si Senator Risa Hontiveros upang imbestigahan ang mga pulisiya ng Energy Regulatory Commission o ERC kaugnay ng mga reklamo sa umano'y maling computation sa electric bill. Nauna nang naiulat na pinayuhan umano ng ERC ang mga consumer na bayaran muna ang kanilang bill upang maiwasan ang posibleng pagkakaputol ng serbisyo sa kuryente. ERC has a mandate to protect electric consumers, but some of its current policies may be placing the burden on the very people it is supposed to protect. Kailangang tignan ang mga polisiyang ito at i-update kung kailangan. Ayon sa Senador, dapat linawin at baguhin ang Magna Carta for Residential Electricity Consumer upang hindi mapilitang magbayad ang mga nakatanggap ng mali o hindi makatarungang singil para lamang makaiwas sa abala o pagkakaputol ng kuryente. Pero sa panig naman ng ERC, nilinaw nito na mali ang pagkakaintindi ng mga consumer na kailangan munang magbayad ng buo ng kanilang bill bago makapagreklamo o makahingi ng remedyo sa kanilang disputed bill. Ayon sa ahensya, isolated ang konteksto ng pahayag ni Atty. Maria Corazon Hines na pay bills to avoid disconnection dahil tumutukoy lang ito sa isang tiyak na uri ng billing dispute at hindi sa lahat ng kaso. Hindi rin nila polisiya ng ERC na pilitin ang lahat ng consumer na bayaran ng buo ang kinukwestyong bill bago sila makahingi ng tulong o remedyo. Dagdag pa ng mga ito na ang Magna Carta for Residential Electricity Consumers ay may iba't ibang proteksyon depende sa uri at sanhi ng reklamo sa billing. Sinabi din ng ERC na may mekanismo para maiwasan ang arbitrary disconnection habang inaayos o sinusuri ang reklamo ng consumer. Samantala, para naman sa Department of Energy bilang ahensya na nangangasiwa sa sektor ng enerhiya sa bansa, handa silang makipagtulungan sakaling maisagawa na ang investigasyon na hinihiling sa Senado upang masuri ang mga issues sa billing at proteksyon sa mga consumer. We're very supportive of the probe para makita rin at maintindihan din ng mga tao kung tama ba or mali ba at kung may mali din kaming policy or regulations. So that will help us also do better service to our constituents. Ayon kay Energy Secretary Garin, makatutulong ang investigasyon upang matukoy kung nasusunod na mga distribution utility, electric cooperative at iba pang sangay sa enerhiya ang mga polisiya at regulasyon ng ERC. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Transportation na ipagpatuloy ang modernisasyon ng mga paliparan at mga pantalan ng bansa. Ayon sa Pangulo, mahalaga na magkaroon ng maayos at modernong pantalan tulad sa Camiguin upang mapaginhawa ang biyahe ng mga Pilipino at mas mapalakas ang turismo. For an island like Camiguin, the importance of a modern port, a modern and efficient port, cannot be overstated because this serves as a vital link that keeps people, goods, services, and therefore opportunities moving that will enable families to return home, return to their businesses, to transport their products, and for fishermen to bring their catch to the market and tourists to enjoy this destination. Hindi pa rin ligtas na daanan ang Culyat Bridge 2 sa Congressional Avenue, Quezon City matapos itong mapinsala sa sunog. Ito ay habang hinihintay pa rin ng Quezon City Government ang resulta ng patuloy na evaluation ng DPWH. Dahil sa closure, ipinatutupad pa rin ang mga alternatibong ruta para sa mga sasakyan. Pinapayuhan ang mga manggagaling sa Congressional Avenue at patungo sa EDSA na dumiretso na sa Mindanao Avenue papuntang sa North Avenue hanggang makarating sa destinasyon. Sa evaluation ng ating DPWH, kung kukumpunihin nila yan, gaano katagal period
yun yung inaalam pa natin sa kanila. Pero ang instruction, ang utos po nila ngayon, huwag muna padaanan sa anumang klase ng sasakyan because of yung integrity ng structure ng tulay medyo nakakompromise na po. So yun po yung iniingatan po natin po. Nagtatag ang Department of Justice ng Maritime Law Center upang mapalakas ang patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea matapos ang 1 dekada ng paglalabas ng Arbitral Award. Layunin nitong palakasin ang legal na pagtatanggol ng Pilipinas sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ayon kay DOJ Secretary Frederick Vida, kailangan pa ring ipagpatuloy ng bansa ang paglaban sa naturang teritoryo. To maintain, di ba? And to sustain actually the gains from the arbitral award. The DOJ has a dedicated now unit, no, sa legal services natin to be a source of expertise on this matter, di ba? Kaya meron ng dedicated na maritime unit, no, parang maritime law center, no, na tayong binuo dito sa Department of Justice para meron na tayong single repository ng expertise on this matter. Nilinaw ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo-Teodoro Jr. na hindi pa niya iniisip ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028. Ayon sa kalihim, nakatuon siya ngayon sa kanyang tungkulin sa Department of National Defense at sa pagpapalakas ng kakayahan ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, pabor naman si Teodoro sa panukalang gawing holiday ang paggunita sa tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. May ulat si Ryan Lacanlale. Hindi pa umano prioridad ni Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo-Teodoro Jr. ang pagtakbo sa mas mataas na posisyon sa 2028. Ito ang naging pahayag ng kalihim matapos siyang tanungin kung ikinukonsidera na ba niya ang pagtakbo bilang Pangulo sa susunod na halalan. Ayon kay Secretary Teodoro, sa ngayon ay nakatutok muna siya sa kanyang trabaho bilang kalihim ng DND. Sa ngayon, palagay ko hindi malusog para sa akin kasi ang dami nakasalalay sa akin. Mas mabuti pagtuunan ko ng pansin. Ngayon, kung anong mangyari sa politika, mangyayari yan. Hindi natin pwede pilitin. Kung bukol, bubukol. Pero the best way, probably, is to concentrate on your job. Sa usapin naman ng pagpapalakas ng kakayahan ng bansa, sinabi ni Secretary Teodoro na ang pinakamabisang paraan upang maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas ay ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan ng sandataang lakas. Aniya, matagal na napabayaan ang modernisasyon ng militar kaya kinakailangang habulin ito upang hindi mabiktima ng pananakot ang bansa. The only permanent solution is to build up our deterrent capability so nobody can bully us. We are 50 years behind. That was neglected for a very, very long time. So we have to catch up. Samantala, bukas ang kalihim sa panukalang ideklara bilang holiday ang paggunita ng tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award. Gayunman, mas nais niyang tawagin itong Maritime Victory Day upang kumatawan hindi lamang sa tagumpay sa West Philippine Sea, kundi sa mas malawak na interes ng Pilipinas bilang isang maritime nation. Ito ay matapos ideklara ng Cebu City ang July 12 bilang West Philippine Sea Victory Day bilang pagkilala sa makasaysayang arbitral ruling na nagpatibay sa mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Bagamat malayo ang Cebu sa West Philippine Sea, sinabi ng DND na ipinapakita ng hakbang na ito ang suporta ng lungsod sa pagtatanggol sa soberanya at maritime rights ng bansa. It should have a wider scope, no? That it is a maritime victory day, so that it is inclusive for the whole maritime interest of the Philippines. Mind you, this legal victory is very important, but it is only one step of the several steps we need to take at the soonest possible time. Ayon kay Secretary Teodoro, mahalagang maipakita na ang pagtatanggol sa soberanya at karapatang pandagat ng Pilipinas ay pananagutan ng bawat Pilipino saan mang bahagi ng bansa sila naroroon.
Bukod sa Cebu City, nagdeklara na rin ng West Philippine Sea Victory Day ang Labrador sa Pangasinan at ang lalawigan ng Palawan bilang pagkilala sa tagumpay ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award at bilang suporta sa patuloy na pagtatanggol sa maritime rights ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang pag-agos at pagbuga ng lava ng Bulkang Mayon habang minomonitor ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang posibleng pagbabago sa aktibidad nito. Ayon sa ahensya, umabot na sa mahigit 80 milyong cubic meters ang naipong lava output ng bulkan simula nang muling magpakita ito ng abnormalidad. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mga lokal na pamahalaan sa mga residenteng nasa 7 hanggang 8 kilometer extended danger zone bilang paghahanda sa posibleng paglala ng aktibidad ng Mayon. May report si Ryan Salatandol live. Ryan, base sa ipinapaliwanag ng PHIVOLCS, posible ba na magkaroon ng pagtaas ng alert level dahil sa ipinapakita ngayon ng Mayon? Ella, magandang tanghali. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, may posibilidad ng pagmalakas na pagsabog nitong Bulkang Mayon o explosive eruption. Pero ayon sa kanila, hindi pa nila nakikita na pwede nilang itaas sa alert level 4 ang alerto ng Bulkang Mayon. Pero pinag-iingat ng PHIVOLCS ang ating mga kababayan na malapit dito sa bulkan. Tuloy-tuloy ang paglabas ng lava mula sa bunganga ng Bulkang Mayon matapos maitala rin ng PHIVOLCS ang mga lava fountaining sa summit crater nito. Ayon sa ahensya, ang patuloy na paglabas ng lava ay isa sa mga dahilan ng pagtaas ng sulfur dioxide o SO2 flux na naitala sa bulkan. Pinangangambahan din ng PHIVOLCS na kung magkakaroon ng pagbuo ng mas malaking lava deposit sa itaas na bahagi ng Mayon, posible itong magresulta sa mas malakas na ashfall. Kaugnay nito, sinimulan na ng lokal na pamahalaan ang inventory at house-to-house information drive sa mga residenteng sakop ng 7 to 8 kilometer extended danger zone. Layunin nito na matiyak ang kahandaan sa paglikas ng mga komunidad kung sakaling tumaas pa ang aktibidad ng bulkan at posibleng pumasok ito sa mas mapanganib na eruption stage. Patuloy din ang orientation ng mga kawani ng disaster management sa mga residente upang maipaliwanag ang mga dapat gawin at ang mga hakbang pangkaligtasan habang nanatiling aktibo ang Bulkang Mayon. At yan muna ang latest live mula dito sa Bicol Region. Balik sa iyo, Ed. Maraming salamat, Ryan Salatandol. Nagsasagawa na ng inspeksyon ang mga opisyal ng eskwelahan sa mga silid-aralan sa bayan ng Claveria, Isla ng Burias matapos matuklasan ang ilang bitak sa dingding ng classrooms dahil sa 5.4 magnitude na lindol kahapon. Samantala, 49 na estudyante naman sa bayan ng San Fernando, Romblon ang isinugod sa Rural Health Unit matapos makaramdam ng pagkahilo habang naranasan ang pagyanig. Ang detalye hatid ni Jerry Galicia. Niyanig ng magnitude 5.4 na lindol ang bayan ng Claveria sa Isla ng Burias dakong alas 8 ng umaga kahapon. Agad nagpatunog ng alarm ang pamunuan ng Santo Niño Elementary School bilang bahagi ng kanilang safety procedure para sa mga estudyante at guro. Matapos nito, agad inilikas sa ligtas na bahagi ng school grounds ang mga mag-aaral at school personnel upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Pagkatapos nito ay inspeksyon ng pamunuan ng eskwelahan ang mga gusali at classroom kung may pinsalang idinulot ang pagyanig. Sa inisyal na pagtataya, may ilang silid-aralan ang nakita ang nagkaroon ng bitak sa mga dingding. Dahil dito, sinuspindi muna ang klase sa nato ng paaralan habang patuloy ang pagsusuri sa kondisyon ng mga gusali. Samantala, naramdaman rin ang pagyanig sa ilang parte ng Romblon, gaya ng San Fernando, kung saan 49 na mga estudyante ang dinala sa Rural Health Unit matapos na makaramdam ng pagkahilo.
ang sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO San Fernando. Nakatanggap sila ng ulat mula sa Espanya National High School at Don Carlos Mejias Memorial High School kaugnay sa mga estudyanteng nahilo dahil sa naranasang lindola. Nasa maayos naman ang kalagayan ng mga mag-aaral matapos ang insidente. Patuloy naman ang isinasagawang monitoring ng mga lokal na otoridad sa mga apektadong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko matapos ang lindola. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nananatiling kontrolado ngunit mahigpit na binabantayan ng City Health Services Office ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa Baguio City. Sa kabila nito, nananawagan ng mga health officials sa publiko na huwag magpakampante at ipagpatuloy ang mga health precautions. Alamin natin sa balitang yan ni Grace Doctolero live. Grace, ano ang dahilan ng pagtaas ng mga kaso at ano ang paalala naman ng mga health officials sa mga residente? Yes, Ella, nakapagtala ang Baguio City ng 41 confirmed COVID-19 cases mula Enero 1 hanggang Hulyo 9. Ayon sa City Health Services Office, nananatiling kontrolado ang sitwasyon ngunit dapat pa ring mag-ingat dahil panahon ng mga respiratory illnesses. Nakapagtala rin ang lungsod ng 1,480 na kaso ng influenza-like illnesses o ILI kung saan 312 ang naospital habang wala pang naitatalang nasawi. It is really a cause of alarm kasi nga always naman pag may increase tayo ng cases alarming talaga. However, we have learned a lot, no? Ngayon it's just one of the flu, no? Now is a flu season kaya sumasabay din siya sa mga other flu cases natin. Pagkamat walang contact tracing para sa COVID-19, sinabi ng CHSO na posibleng mas marami pa ang aktwal na kaso dahil may mga taong walang nararamdamang sintomas. Kaya pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask sa mga matatao o kulob na lugar lalo kung may ubo, sipon o lagnat. We would like to really inform the public that they really have to use the mask in crowded places and closed areas, and kung may simptomas sila, and if not naman, they have to just to stay at home, magpakonsulta sa ating mga health centers around the city, no? Samantala, ayon sa City Health Office, mas mababa pa rin ang mga naitatalang kaso ng dengue kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Gayunman, pinapalalahanan pa rin ang mga residente na panatilihing malinis ang kapaligiran at alisin ang posibleng pamugaran ng lamok. Yan muna ang balik. Alright, maraming salamat. Grace Doctolero. Maraming Pilipino at dayuhan ang hindi pinalalagpas ang race season sa Isle of Man. Para sa kanila, nagbibigay ng iba't ibang oportunidad ang nasabing international event, mapa-businessman o ang kakaibang saya dahil sa pagmamahal sa motorsport. Narito ang report ni Faith Kaisip. Nang naninirahan sa Isle of Man ng Filipino restaurateur na si Anthony Banlawi. Pinagmamalaki niya na nabigyan siya ng pagkakataong maipatikim sa mga residente doon ang pagkain Pinoy. It's called Casalo Filipino Cuisine. There we serve authentic Filipino food. Ang taunang tourist trophy season sinasamantala ni Anthony hindi lang para kumita kundi maipakilala sa iba't ibang mga lahi ang panlasang Pinoy. Trophy has really affected business positively. A group of gentlemen who actually dined the first time and they ordered different types of food from kare-kare to adobo. They said that it's the best food that they ever tried in the world. I told the gentleman that our food is underrated, but he said
It's not the case. The case is the food is not known. So I think it's the best time for us to showcase our food and our culture to the people from around the world, especially here during the TT. Ang Tourist Trophy ay isang international motorsport event sa Isle of Man kung saan nagtitipon ng mga racing enthusiasts para magpakitang gilas sa road racing. Ito ang itinuturing na pinakamapanganib na road racing event sa buong mundo dahil sa halip sa racetrack, sa public road nagkakarera ang mga riders. Babala sa publiko, ito ay ginagawa ng mga profesional at veterano at hindi pinapayo sa lahat. Ang nasabing yearly event ay dinarayo ng mga riders at turista mula pa sa ibang mga bansa. De compétition, parce que c'est une très belle course, c'est la plus vieille course au monde et la plus risquée. Been 5 or 6 times. What's amazing is standing at the side of the road and then whizzing past at 180 mile an hour, and you're just sat there, and it's and they're that far from your feet. Yeah, it's unreal. Kasabay ng Tourist Trophy ay may isa pang race event na inaabangan din, ang Beach Cross na ginagawa naman sa Dalampasigan. Dito, hindi hadlang ang hamog at ulan sa mga riders, patunay ng kanilang pagmamahal sa motorsport. I've been racing bikes since I've been 4 years old. It's tricky in the weather, looking at it all day. It's been raining and foggy and stuff, but we knew the course was going to be good entries and a lot of spectators, so it makes it good to race. My uncle told me one day, because I started off on trials and I wanted to do something faster, you just got to commit and keep going. No messing around, just get your head down and do it. Para sa mga Pilipino sa Isle of Man, ang Tourist Trophy season ay nagsisilbi na ring reunion at panahon ng pakikipagkaibigan, bukod pa sa naibibigay ng kakaibang saya ng motorsport na kahit ang mga nanonood ay nakakaramdam ng tinatawag nilang adrenaline rush. Nakaka-amaze na while working here, na at the same time, nakakanood kami ng ganong event dito sa Isle of Man. Iba, ang bibilis talaga ng mga nila, speed, kakaiba talaga. Saka napaka-friendly ng mga tao dito. Wala akong masabi, mabait. 35 kami, dumating kami noong May 19. This year lang din. Then, yung iba 6 months ito, yung iba 1 month kami. So, babalik kami ng Pilipinas after ng TT race. So, I hope makabalik kami. Dito sa isla, sobrang saya. Man, Tourist Trophy ay hindi lang tungkol sa kompetisyon at kahusayan, kundi mga kwento ng mga taong patuloy na bumabalik, nangangarap at nagiging bahagi ng isang tradisyon kilala sa buong mundo. Sa likod nito, may mga oportunidad na dala ang Tourist Trophy na nakakatulong upang mapanatiling buhay turismo sa isla tuwing race season. Faith Kaisip, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyong publiko ang aming pinahalagahan. Binigyan ng Malacanang ng natatanging parangal si Pinay tennis star Alex Ayala sa pagbabalik niya sa Pilipinas matapos ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon 2026. Nangako naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng patuloy na suporta kay Ayala. I'm a fan, so I'm gushing, okay? I'm sorry. I'm a real fan of yours. And one day, I hope I will get the opportunity to watch you, kahit na hindi Grand Slam. But I think just to say that, we have found in you a champion, who has made the Philippines proud, who has reminded Filipinos what a great race Filipinos are because we produce someone like him. Nagpasalamat naman si Ayala sa mainit na pagtanggap ng mga Pilipino at nangakong patuloy niyang iwawagayway ang bandera ng Pilipinas sa bawat laban habang tinatamasa ang career high na world number 28 ranking sa WTA. Lubos kong ipinagmamalaki ang pagiging Pilipino. I carry the flag with me wherever I go. And I am a firm believer that where you come from is a big part of who you are. So, like you said, Mr. President, I do my best to represent the best of our country on and off the court. Because I'm really proud and it comes from a genuine place of love.
At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 110:933 na nagsasabi, "Ituro mo sa akin, O Panginoon, ang daan ng iyong mga palatuntunan at aking iingatan hanggang sa wakas." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.